Okay, mga kapatid, patuloy po tayo. Ito na ang ating ika-6 na paksa. At ang pamagat nito ay buhay sa Espiritu Santo. Itong buhay sa Espiritu Santo ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat ito ang klase ng buhay Kristiyano na gusto ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. The life in the Holy Spirit. Itong buhay sa Espiritu Santo, normal ito no sa mga naunang mga Kristiyano. Sila talagang naranasan nila ang Espiritu Santo, no? Na kasama nila. Pag babasahin natin yung Aklat ng Gawa, kasi yan yung istorya nung nag-umpisa ang Kristyanismo, yung early church, no? Doon makikita natin yung Espiritu Santo ay kasama nila, ginaguide sila, kinakausap sila, binibigyan sila ng kaloob, pinadadala sila sa misyon, inaadlangan sila na mag-misyon. Ang Espiritu Santo talagang aktibo doon sa buhay ng Kristiyano, sa normal na buhay ng Kristiyano. Ngayon, hindi na natin masyadong nararanasan yun eh. Ngayon siguro pag pinag-uusapan ng Espiritu Santo, ang naisip natin, isang doktrina, imbis na yung Diyos na talagang nakaka-apekto sa buhay natin ngayon. In fact, alam naman natin kasi tatlong tao sa isang Diyos, di ba? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung Ama, kilala naman natin, siya ang naglalang ng lahat. Siya yung Diyos Ama. Pag nagdadasal tayo ng Ama namin, siya yung ating ina-address. Kilala natin ng Diyos Ama. Yung Anak, kilala rin natin, si Jesus. Yung Diyos na naging tao, namatay, nabuhay na muli. Siya ang ating tagapagligtas at Panginoon. Pero yung Espiritu Santo, sino ba siya? Ano ba ang tungkulin niya? Ano ba ang papel niya? Ano ba ang kahalagahan niya? Well, napakahalaga ng gawain ng Espiritu Santo na ito ang sinabi ni Jesus. Kasi nung pinagkwentuhan na niya yung kanyang mga disipulo na darating na ang panahon na magdudusa siya at tapos noon, naalis na siya. Ito ang sabi niya in the Gospel of John chapter 16 verse 7. But I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate, the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Tingnan natin itong sitwasyon na ito. Kasi 3 taon nakasama ni Jesus, yung kanyang mga disipulo, yung mga apostoles, at tinuruan niya, nabuhay silang magkasama, pinadala niya sa misyon. Tapos ngayon, sa pagkakataon nito, sabi niya, ang sabi ko sa inyo ang katotohanan, mas mabuti po kung ako'y umalis na. Siguro nag-objection sila. Ano yun? Ano yung sinasabi mo? Hindi ba magsasama tayo habang buhay? Masaya kami, kasama ka. Bakit ka aalis? At sasabihin ni Jesus, kasi kung hindi ako aalis, hindi ko maipapadala, hindi ko maibibigay ang Espiritu Santo. So, ganun kahalaga. Mahal na mahal nila si Jesus. Ayaw na ayaw nila na mawala siya sa piling nila. Hindi nila maisip ang isang buhay na wala si Jesus. Pero sabi ni Jesus, mas mabuti yun. Kasi pag hindi ako umalis, hindi ko siya mapapadala sa inyong lahat. Kaya kailangan alamin natin, bakit nga ba? Ano nga ba yung Espiritu Santo? Sa mga araw na ito, mga kapatid, pag tignan natin ang Kristyanismo, mahina. Kulang sa pangyarihan. Kulang sa effectiveness. Yun na, sabi nga natin, di ba, sa sariling basa natin, ang daming Kristiyano, o baka nakikita mo pa, nagsisimba, nangungumunyon, pero yung buhay nila, bakit ganun ang buhay nila? O siguro, huwag mo tayong tumingin pa ng malayo, yung buhay natin. Mabuting ang tao tayo, naglilingkod tayo sa parokya, pero alam natin, marami tayong pagkukulang. Para magmahina yung ating pananampalataya. Pero hindi naman parating ganito eh.
noong nakaraang panahon, nung buhay ng mga naunang Kristiyano, malakas sila. Dynamic yung Kristyanismo nung lumalaganap yan. Very attractive sa mga nakakakita. Kaya nga marami sumasama sa kanila. Kaya nag-umpisa yan, maliit na sekta sa Judaism, no? Yung mga Hudyo na kilala si Jesus, na siya nga ang Bisaya, tapos nag-uumpisa nga sila, no? Hindi pa Christianity yung noon, isang sekta sa Judaism. Pero sa halos maikling panahon lang ng ilang centuries, yung buong kaharian ng Romano ay na-convert sa Kristyanismo. Ganun kalakas, katindi, kapakapangyarihan itong Christian movement na ito. Well, mga kapatid, yung parehong kapangyarihan rin na yun ay available para sa ating lahat ngayon. Yan ang tinatawag nating kapangyarihan ng Espiritu Santo. Anong kailangan mangyari para maranasan natin ang ganyang klaseng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo? Unang-una, kailangan malaman natin na yung tunay na pamumuhay Kristiyano ay hindi lang, narinig natin kanina, sariling sikap, hindi lang sariling kayon, hindi lang sarili kong kapangyarihan. Okay, nakilala ko, yan lang sinasabi mo, naintindihan ko, okay, sige, tinatanggap ko si Jesus, tatalikaran ko aking kasalanan, susubukan ko na mabuhay bilang tunay na Kristiyano, basta pagsisikapan ko yan. Hindi ganun lang yun eh. Yung true Christian living is a matter of bagong puso, bagong buhay na galing sa Diyos. Kaloob yan ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagsikapan. Of course, kasangkapan tayo ng Panginoon, pero yan ang galing sa Kanya. The new life, the new heart that comes from Him. Hindi yung sariling sikap lang natin. Yung Espiritu Santo nga, ang hinahayaan na maranasan natin ng mas malalim ang Panginoon, na magkaroon tayo nung sinasabi ng personal na relasyon sa Kanya. At makita natin kung paano nga siya kumilos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba ang nangyayari pag nandiyan ang Espiritu Santo sa buhay natin? Unang-una, what happens is union with God. Kasi gusto nga talaga natin na ang Diyos ay mabuhay sa atin. Na tayo kanyang nilalang, made in His image and likeness. Na talagang maipakita na tayo, banal, tayo mga Diyos. Itong sabi sa Ephesians 2, verse 18. Through Him, we have access in one Spirit to the Father. Paano tayo makakalapit? Paano tayo makakapunta sa Diyos Ama na ninanais ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Paano tayo magkakaroon ng bagong relasyon na siya nga ang Diyos Ama, tayo kanyang mga anak? Yung relasyon na hindi sa isip lang, hindi legalistic lang, ngunit personal at malalim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawa, sa Espiritu Santo, binibigyan tayo ng new nature, bagong pagkatao. Sabi dito sa 2 Corinthians 5, verse 17, nakita na natin kanina, so whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away, behold, new things have come. Bago na. Hindi na yung dating ugali mo. Hindi na yung dating pagkukulang mo. Hindi na yung dating buhay mo na puno ng kamalian, puno ng kasalanan, puno ng kadiliman. Pero bago na nanggagaling sa Espiritu Santo. At ngayon ay maibibigyan ka na ng kapangyarihang espiritual para talagang isabuhay ang buhay na tawag sa atin bilang Kristiyano. Tapos pangatlo, ang nangyayari sa Espiritu Santo, binibigyan tayo ng kapangyarihan upang maglingkod bilang testigo, bilang saksi ng ating Panginoong Hesus. Sa Gawa 1 verse 8, sabi ni Jesus doon, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pag nagpunta sa inyo ang Espiritu Santo, makakaranas kayo ng kapangyarihan para kayo ay magtestigo, para yung buhay nyo ay talaga magbago na makikita ng mas nakararami pa na nagbago ka na. Ito ang tunay na Kristiyano. At ipapakalat natin yung mabuting balita ng Panginoon, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Antipolo, hindi lang sa Judea and Samaria, hindi lang sa Maynila o sa Pilipinas, but to the ends of the earth, sa buong mundo. Ito ang ginagawa ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos na lahat ay magkaroon ng ganyang klaseng buhay. At itong buhay sa Espiritu Santo ay ibinibigay naman ng Panginoon sa lahat na tatalikuran ang buhay ng kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Yan ang gusto niyang mangyari. At yan handa ang Diyos at gustong-gusto nga na ibigay ang buhay ng Espiritu Santo sa ating lahat. Tignan natin, siyasatin natin. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? At dito, ang pinakamabuti, tignan natin kung ano yung karanasan noong naunang mga disipulo. So, si Jesus, di ba? Naging tao, nagpunta sa krus, namatay, nabuhay na muli, nagpakita sa iba't ibang mga tao sa 40 araw, tapos ay panahon na aakyat siya sa langit. Tinawag niya ngayon ang kanyang mga disipulo para bigyan sila ng final instructions. At ito sabi niya, nasa lahat ng Ebanghelyo yan, pero in the Gospel of Luke, no? Sa dulo ng Ebanghelyo ni Lucas, Luke 24, 46 and following, thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. So yan yung Acts 1 verse 8, di ba? Witnesses kayo, mag-umpisa sa Jerusalem, pero sa all the nations, sa buong mundo. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high. So, ito si Jesus, 3 taon na tinetrain niya yung kanyang mga disipulo. Ngayon, napanalo na niya ang kaligtasan, tinalo na niya ang demonyo, paakyat na siya sa langit, so sila naman, no, humayo kayo at pahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Sila naman, turn naman nila. Pero dito sa Ebanghelyo ni Lucas, sabi niya, sandali lang. Meron pang kailangan mangyari. Antayin niyo yung pinangako ng Ama. Manatili kayo sa siyudad hanggang kayo ay mabuhusan, no? Mabihisan ng kapangyarihan na galing sa itaas. Yun nga ang ginawa nila. Makita natin sa Book of Acts, nandun sila sa Jerusalem, nandun sila sa upper room, nagdadasal lang sila kasama ng ating Inang Maria. At on the day of Pentecost, isang Jewish feast. Makita natin to sa Acts chapter 2. Nangyari. Nandun sila, nagdadasal. Tapos biglaan na lang may malakas na ugong. Na parang malakas na hangin. Luma yung kiyan, wala yan. Wala yan. Ito, talagang malakas. Tapos may mga dilang apoy na dumapo sa kanilang mga ulo. Tapos sila nagsalita ng iba't ibang wika. Ito ang nangyari. Feast of Pentecost yun Jewish feast. So, maraming mga tao na galing sa iba't ibang parte ng mundo, nandun sila, narinig nila, nakita nila kung ano itong nangyayari. Napulabog yung mga pilgrims na nandun. Kung ano ito? Sumasamba sila sa Diyos, pero naririnig ko, nagsasalita sila sa aking wika. Yun rin, naririnig ko sa aking wika. Paano nangyari yun? Hindi naman taga sa atin yan. Hindi naman nila alam yan. No? Kaya nagkaroon ng nabulabog sila.
Siyempre, sa ganung pamamaraan, mayroon talagang skeptical. No? Sabi naman nung isa, masyado silang maraming nainom na alak. So, ginawa ni Pedro, nagsalita siya. May sense of humor din naman si Pedro. Sabi niya, hindi sila lasing. Maaga pa alas 9 lang ng umaga. Para bang kung hindi alas 9 ng umaga, pwede siguro maging lasing. Pero alas 9 lang ng umaga, hindi sila lasing. Ang nangyayari, yung prophecy ng propetang Joel, ay yan ang nangyayari. Na yung sinabi, at sabi doon sa verse 21, Acts 2 verse 21, "It shall be that everyone who shall be saved who calls on the name of the Lord." Tapos, ipinahayag niya ang mabuting balita. Ito ang nangyari. Nandiyan si Jesus. Pinatay niyo siya. Tinamaan naman yung mga Hudyo na nakikinig doon. At tinanong nila, ano ang aming gagawin? Ito sabi ni Pedro sa verse 37 to 39. Tanong nila, what are we to do, my brothers? Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yung inyong pagsisisi, yung inyong pananampalataya, yung inyong pagkilala na itong si Jesus na ang Diyos, ang Mesaya, ang tagapagligtas, at matatanggap nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tapos makita natin doon, talagang nagbago itong mga disipulo, ordinaryo mangingisda, tax collector, insurgent, no? Pero nagbago sila. Naging very bold sila, naging powerful. At doon sa isang sermon lang ni Pedro, 3,000 tao ang tumanggap ng mabuting balita. Ganon kamakapangyarihan yung salita ng Diyos na nanggaling kay Pedro. And then later on, dito sa Acts 42 to 47, Acts 2, 42 to 47, dinidescribe dito yung buhay nila bilang komunidad, na patuloy na tinuturuan sila ng mga apostoles, meron silang common life, meron silang Eucharistia, nagdadasal sila, they held everything in common. Ibig sabihin, kinilala nila na lahat ay galing sa Diyos at lahat ng aking pag-aari ay sa Diyos yan. Kaya nga pag meron mang pangangailangan, yung mga may sobrang lupain, ibinibenta nila, at ito ay binibigay doon sa mga may pangangailangan. Araw-araw nakikita sila sa templo, nagdadasal sila, tapos pag kumakain sila, masaya sila, may sincerity of heart, panayasamba nila sa Panginoon, at kinilala ng lahat ng mga tao kung anong nangyayari sa kanila. Kaya nga sabi rin dito, every day, the Lord added to their number those who were being saved. Araw-araw, no? Ganun ka-attractive yung buhay Kristiyano noon, na araw-araw mayroong tumatanggap ng mabuting balita sa Panginoon. And of course, we know, on the day of Pentecost, doon isinilang ang simbahan. The church was born on the day of Pentecost. Later on, may makikita tayo dito sa Aklat ng Gawa, na sa ibang lugar, ganun rin ang nangyari. Bumaba ang Espiritu Santo sa Samaria, dito sa Acts 8 verses 14 to 17. Doon sa kay Cornelius, yung Gentile na si Cornelius, na pinatawag si Pedro, gusto kong marinig kung ano ba yan. At nagsasalita pa na si Pedro, bumaba na ang Espiritu Santo. Acts 10 verses 44 to 46. Tapos sa Ephesus, nagpunta si na Pablo, no? At doon, ganoon rin, yung mga Ephesians, tinanggap ang Panginoon. At sila ay nakatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Acts 19 verse 6. Yung mga tumanggap ng Espiritu Santo ay ngayon nag-iba, radikal, ang kanilang relasyon sa Panginoon. Mas kilala nila ang Panginoon personally, more experiential. No? Hindi theology lang, hindi doktrina lang, hindi yung nasa taas na hindi ko man mahawakan. No?
but they had a deep, intimate, personal relationship with the Lord because of the Holy Spirit. Ngayon ang tanong mga kapatid, ano ang ibig sabihin para sa atin ng pagtanggap ng Espiritu Santo? O yung iba, ang tawag dito, bautismo sa Espiritu Santo. Kasi ano yun, para doon lang ba sa early Christians yun? Hindi. Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Hindi naman nagbabago plano ng Diyos eh. Hindi naman nagbabago pagmamahal ng Diyos. Kung ano yung ninais niya sa mga naunang Kristiyano, ganun rin tayo. Anong mangyayari sa Espiritu Santo? Mararanasan natin ang parehong kapangyarihan at parehong kaloob na idinulot ng Espiritu doon sa mga naunang Kristiyano. Parehong relasyon sa Panginoong Hesus. Nakilala talaga natin siya, kaibigan natin siya, buhay siya. Kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naiipo, pero nandyan siya. No? Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Mararanasan natin yung parehong kapangyarihan para sa pagbabago sa mga araw na ito, yung mga Kristiyano na talagang gusto magsikap pero hirap na hirap sila. Bakit hindi ako makapagbago? No? Eh, takal ko ng binubuno itong buhay na ito, itong kasalanan to, pero bakit hindi ako nagbabago? Kasi baka wala yung Espiritu Santo. No? Pero ito mararanasan din natin na meron tayong kapangyarihan na magbago. Mararanasan natin yung deep worship, yung pagsamba. Kasi yung pagsamba, mga kapatid, tayo ay pumapasok sa presensya ng Panginoon Diyos. Marami ngayon wala na yun hindi na iniisip yun Pupunta sila sa simbahan, late sila. No? Tapos pag nandyan, inaayos yung cellphone, tapos meeting kay kwentuhan, no? Para bang hindi naganda, nandun na si Jesus nandun na naghihintay na para sambahin natin siya. Pero wala na yung feeling na, Diyos ito, nasa presensya ako ng Diyos. Wala yun no? Pero sa Espiritu Santo, mararanasan natin ulit yung deep worship na kailangan. Ganyan ang pamamaraan ng ating pagsamba. Mararanasan natin yung kapangyarihan para ipahayag ang Ebanghelyo. Ilan ba sa mga Katoliko ngayon ang lumalabas para ipahayag ang mabuting balita? Pag ginawa mo nga yan tanong nung muna, Protestante ka ba? Evangelical ka ba? No? Born again ka ba? No? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Diba? Pero ang Espiritu Santo, yung pareho yung mismo ang kapangyarihan para ipahayag ang mabuting balita sa mas nakararami pa. Ano pa matatanggap natin sa Espiritu Santo? Pinag-usapan ni Pablo yung mga kaloob ng Espiritu Santo. May mga kaloob, maraming kaloob na ibinibigay ang Diyos sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo. At dito sa 1 Corinthians 12, verses 4 to 11, may isang listahan ng 9 gifts. Siyang nakaloob ng Espiritu Santo. Meron pang ibang mga listahan dito sa Biblia, pero ito na yung mga pinaka-prominent. Ito ino-offer rin ng Panginoon sa atin. Ito sabi dito ni Pablo. 1 Corinthians 12 verse 1. Now in regard to spiritual gifts, brothers, I do not want you to be unaware. Ilang ba Katoliko ngayon ang aware? Ilang ba Katoliko ngayon ang naiintindihan itong pag-uusapan natin ngayong kaloob ng Espiritu Santo? Halos wala. Konti. Baka siguro yung nasa charismatic renewal, mas naiintindihan nila. Pero yung mas nakararami ng mga Katoliko, wala silang kaalam-alam dito. Sabi ni Pablo, ayoko nun. Gusto ko alam nyo. And later on in verses 4 to 11, ito, sabi niya, there are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit. There are different forms of service but the same Lord. There are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. Ito, mahalaga ito. Ang gusto ng Diyos ay bawat isang Kristiyano ay makatanggap ng kaloob. At least isa.
Kasi makikita natin, itong lahat ay ginagamit ng Diyos para nga mapairal ang mabuting balita at gamitin tayo bilang kanyang testigo. Sugo. No? So, each individual manifestation of the Spirit is given for some benefit. Ito na yung mga kaloob. To one is given through the Spirit the expression of wisdom. Wisdom. To another, the expression of knowledge. Knowledge, according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, mighty deeds. To another, prophecy. To another, discernment of spirits. To another, varieties of tongues. To another, interpretation of tongues. But one and the same Spirit, Espiritu Santo, produces all of this, distributing them individually to each person as he wishes. Basahin ko sa Tagalog. Kasi iba-ibang dating. Pero, 1 Corinthians 12, pero dito na lang tayo sa pinaka-gifts itself. So, mula sa verse 8. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, wisdom. At sa isa'y ang kakayanang makaunawa ng aral ng Diyos, knowledge. Ang isang Espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, faith. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, healing. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, miracles. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, prophecy. At may pinagkalooban din ang kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu, discernment of spirits. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, tongues. At sa iba naman, ang magpaliwanag niyon, interpretation of tongues. Mahalaga ito. Tingnan natin isa-isa. No? And try to see kung mas unawa natin a little bit. Yung una, yung wisdom. Yung wisdom, hindi yun yung marami ka lang alam. Kasi marami nga dyan, maraming alam. Talagang maraming alam. No? May encyclopedic memory. No? Hindi yun ang wisdom. Yung wisdom has to do with practical ways of living out the very ways of God. No? Ano ba yung pamamaraan ng Diyos para mabuhay? Maraming tao dyan, maraming alam, intellectual knowledge, pero walang alam sa pamamaraan ng Diyos. Yan ang wisdom. Yung knowledge naman, yun ang karunungan in order to delve into the mysteries of God. No? So, ang iba binibigyan ng kaloob na yan. Sana yung mga theologian, sana yung mga preacher, sana yung mga obispo, no? Kasi sila ang nagtuturo sa atin, sila ang mas nakakataas, so sana mas naiintindihan nila. Kung tayo ba, binabasa natin ang Biblia, ano kaya ibig sabihin nito? Mahirap po naman ito. So, sila naman, mas higit na kakayanan na maintindihan. Yan ang knowledge. Pangatlo, yung pananampalataya. Hindi yan yung ordinaryong pananampalataya kasi sabi nga natin doon sa repentance and faith, pag ikaw talikuran mo yung kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, yan na yung pananampalataya. At ikaw ay isang Kristiyano. Ito yung faith that moves mountains. Yung faith na pwede kang maglakad sa dagat, sa tubig. No? Yan yung sinabi ni Jesus, if you have faith the size of a mustard seed, sasabihin mo sa bundok na ito, be moved from here to there, and it will be done for you. So, extraordinary faith. No? Hindi yung natural, normal na faith lang. Tapos may healing. Hindi ito yung ginagawa ng ina, nagbibigay ng medisina sa anak na may sakit, o ginagawa ng doktor, no? Nag-heal. Ito yung miraculous healing. Pinagdasal mo ang isang tao na may cancer, uy, nawala yung cancer. Yan ang kaloob na healing.
Mighty deeds. Ito yung mga mirakulo. Si Jesus, binuhay ang patay. Si Pedro, binuhay ang patay. Si Pablo, binuhay ang patay. And in the history of the church, nagkaroon ng mga testigo na may nangyari na rin ganun. Na may mga santo na binuhay ang patay. Now, it's not necessarily that. Pero ito ibig sabihin niya, mga mirakulo, mga mighty deeds. To another prophecy. Yung prophecy is speaking in the name of God. Kasi ang Diyos gustong kausapin ng kanyang mga tao, paano niya tayo kakausapin? Pag tayo nagdadasal, pag tayo nagbabasa ng Biblia, pero kuminsan gusto rin niya na may magsasalita tulad ng mga propeta nung nakaraan, si Isaiah, si Jeremiah, na magsasalita in the name of the Lord. Sasabihin na sa tao, thus says the Lord. No? Ganito ito. So, naririnig ng tao ang salita ng Diyos na sa pamamagitan ng isang tao rin. Ngayon, ginagawa pa rin ng Diyos yan. Kaya ginagamit ang ibang mga tao, kung meron kayong assembly, kung may gathering, magsasalita siya, kung talagang binigyan siya ng kaloob na prophecy, sasabihin niya, ito ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat. Yan ang prophecy. Tapos yung discernment of spirits, yung kaloob na malalaman natin kung ang sinasabi o ang prophecy o ang ginagawa, galing ba yan sa Diyos o galing ba sa masamang espiritu o galing lang sa sarili nating human, neither bad nor good, pero tao lamang. No? Kasi pag may magpo-prophesy, kailangan nagdi-discern yung iba. Ito ba galing sa Diyos? O siya lang, inisip-isip lang niya bilang tao, siya lang ang nagsasalita. Or worse, yung demonyo na nagpapanggap na may sinasabi sa tao na hindi pala galing sa Diyos. Salungat pala sa gugustuhin ng Diyos. So, yun yung discernment of spirits. Tapos yung tongues, yung iba-ibang wika, no? At yung tongues, yun yung pagsasalita ng isang wika na hindi mo alam, hindi mo pinag-aralan. Kaya yung nangyari doon sa mga disipulo on the day of Pentecost, nagsalita sila, hindi naman nila alam yung wikang yun eh. Pero, yung wika nga nila, yun ang wika ng mga pilgrims na nandun. So, yun yung speaking in tongues. Kuminsan, yan, tunay na wika na hindi natin alam. Kuminsan naman, lang, yung tinatawag nilang wika ng mga anghel. Wala talagang ibig sabihin. Pero, yun nga, kaloob pa rin yun na pagsasalita sa iba't ibang wika at galing pa rin sa Diyos yun. Tapos, yung final, yung pangsyam, interpretation of tongues. Kasi, pag yung prophecy, no? Pag mayroong magsasalita, prophet, pero ang salita niya in tongues, hindi maintindihan ng tao. No? Kaya nga merong bibigyan rin ng kaloob ang Panginoon na gift of interpretation of tongues. Siya yung magsasabi, ito ang sabi niya. No? Nagpropesya in tongues, sasabihin niya, ito yung sinabi niya, yan yung interpretation of tongues. So ito ang mga kaloob. Ito ang mahalaga para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gusto ko sanang i-focus ng konti lang dito sa kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Unang-una, nakita natin doon sa Pentecost at nung nandun sila doon sa mga taga-Ephesus o doon kay Cornelius, no? Na pagdating ng Espiritu Santo, kadalasan magsasalita sila sa iba't ibang wika. In other words, parang naging normal para sa kanila. No? Na yun ay ibubuhos ng Panginoon Diyos sa kanila. We see that in the book of Acts. And yung pagsasalita sa iba't ibang wika ay siyempre galing sa Diyos, kaya mahalaga. Kasi kuminsan pag ano mang magandang kaloob para sa iyo, gusto ko yung faith. Extraordinary faith, o gusto ko yung wisdom, no? Pero yung tongues, medyo ano ba yan? Parang loko-loko ako dyan No? Ayoko niyan, di ba? So, galing sa Diyos yan.
Kung ano man ang galing sa Diyos at gusto niyang ibuhos sa kanyang katauhan, ay mahalaga yan, importante yan. Pero ito, hindi tulad ng 8 ibang kaloob. Pag natanggap natin ang Espiritu Santo at kasama nung natanggap natin ang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika, immediately, alam natin na natanggap na natin kasi nagsasalita na tayo, alam natin. Ano ibig sabihin? Kung ang binigay sa iyo ng Panginoon ay gift of wisdom, no? Habang bumaba sa iyo ang Espiritu Santo, hindi mo naman malalaman yun eh. Ano ba? Suddenly, feeling mo na laki ng ulo mo na bright ka na. Hindi eh. No? Pero pag uwi mo, may tumawag sa iyo, taga-parokya, sis, may problema akong matindi. Tapos nung dinidescribe niya, ako, kinakabahan ka na kasi matindi itong problema ito, anong sasabihin ko? And then at the end of that, suddenly, ito ang sasabihin ko. Ba? Nakamanda pala ako ng gift of wisdom. Diba? Or, sabihin natin yung healing. Pag natanggap mo yun, pag ikaw ay nabautismo ng Espiritu Santo, hindi mo naman malalaman eh. Pero pag uwi mo, mataas ang lagnat ng aking anak. No? Dati-dati, punta ka lang sa medicine cabinet, kuha ng medisina, bibigay. Pero ito, naisip mo, idasal ko lang. No? Panginoon, no? Ikaw na ang bahala. Bigyan mo ng hilog ang aking anak. Biglang nawala. Yung init, biglang nawala. Nakaroon ng miraculous healing. Nakatanggap pala ng gift of healing. Ganon lahat ng 8 gifts of the Holy Spirit, except tongues. Yung tongues, natanggap mo habang bumababa sa iyo ang Espiritu Santo. So, doon there is some value. It's immediately manifest. But of course, more importantly, yung pagsasalita sa iba't ibang wika ay makaka-apekto sa buhay spiritual natin. Lalong-lalo na sa pagdarasal natin at pagsasamba natin sa Panginoon. Bakit? Ito kasi ang sabi ni Pablo nung ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtuturo tungkol sa mga kaloob. 1 Corinthians 14. Sabi niya sa verse 2, one who speaks in a tongue does not speak to human beings but to God. For no one listens, he utters mysteries in spirit. Yung tongues ay kaloob ng Espiritu Santo para bigyan tayo ng kakayanan na ang Diyos mismo ang kinakausap natin. Misteryo yun, di ba? Kasi pwede naman natin kausapin pag nagdadasal tayo ang Diyos sa Ingles, sa Tagalog. Pero ito parang espesyal na hindi mo man alam kung ano yung sinasabi mo, hindi mo naintindihan, pero ikaw ay nakikipag-usap na sa Panginoon Diyos. Ngayon, bakit yun? Makita natin dito sa ika-14 na talata. Sabi dito, if I pray in a tongue, my spirit is at prayer, but my mind is unproductive. Why is my mind unproductive? Hindi ko naintindihan eh. Hindi ko alam yung lingwahe yan eh. Yung sinasabi ko, hindi ko alam eh. So, hindi ko naiintindihan. No? Kaya lang, ang sabi dito, yung spirito mo, ang nagdadasal. Mga kapatid, ang Diyos ay spirito. Paano tayo kukonekta? Ang Diyos ay nasa langit, tayo nasa lupa. Siya Diyos, tayo'y tao lamang. Siya ay spirito, tayo'y laman. Paano tayo kukonekta? Tongues ang isang pamamaraan. Kasi we are all spiritual beings as well. Yung spirito, siya na ang nakikipag-usap sa Diyos. At ako, yung mind ko, unproductive, hindi ko alam kung ano dinadasal ko, kung ano sinasabi ko. Pero ito, kumukonekta na sa ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga yun. No? At kadalasan, mga kapatid, it's an important gateway para sa kabuuan ng buhay sa Espiritu Santo. Para makapasok. No? Tongues is often very helpful for that. Paano natin matatanggap itong bautismo sa Espiritu Santo? Pero unang-una, para lang sa inyo, nakita natin kanina, ipinangako ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo.
Ulitin natin yung Ebanghelyo ni Lucas, Luke 11, verses 9 to 13. Sabi ni Jesus, "And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" Maliwanag nun. Ang pangako ng Diyos, ask and you will receive, knock and the door will be open. How much more kung kayo, binibigyan niyo ang kabutihan para sa inyong mga anak, lalong-lalo na ang Diyos Ama. Pag hiniling niyo, hiningin niyo, ibibigay niya ang kanyang Espiritu Santo. Yan ang kanyang pangako. So, paano natin matatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo? We take God up on His promise. Diyos, pinangako mo yan. So, gusto ko yan. Sige, gawin mo. Hilingin natin sa Diyos Ama na ibuhos sa atin ang Espiritu Santo. At pag hiniling natin, makasiguro tayo na nangyari. Kasi hindi yung kanyang pangako eh. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi natin, hindi naman sinungaling ang Diyos. At sabi niya, kailangan lang na hilingin niyo. So kung hiniling natin, makasiguro tayo na matatanggap natin ang Espiritu Santo. Tingnan pa natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo? Unang-una, hindi naman ito yung unang panahon o pamamaraan na natanggap natin ang Espiritu Santo. Kasi bilang Katoliko, unang natanggap natin ang Espiritu Santo nung sacramental baptism, nung binyagan tayo. Ang iba, sanggol pa lang, binibinyagan na, natanggap na ang Espiritu Santo. Tapos, nung mas may edad na ng konti, sacrament of confirmation. Kasi, kino-confirm. No? Kasi kung nabinyagan ka bilang sanggol, wala ka namang kamalay-malay. Kaya sumasagot doon yung ninong at yung ninang. No? Tinatakwil mo pa siya atras, sila sumasagot. Pero pag may edad ka na, nakakaintindi ka na, at tinuruan ka na, ikaw naman ang tatanggap ngayon. Yun naman yung sacrament of confirmation. So, sa dalawang pamamaraan na yun, natatanggap natin ang Espiritu Santo. Pero, itong tanong, kung nasa atin na ang Espiritu Santo, bakit ganito tayo? Bakit makasalanan? Bakit puro hidwaan? Bakit kung ano-anong kalokohan ang ginagawa? Bakit hindi nakakaranas ng kapangyarihan sa ating buhay? Yung kapangyarihan na nakita natin doon sa First Christian Movement na talagang lumaganap. Bakit ganoon? Kung nandiyan na Espiritu Santo. Kailangan maintindihan nga natin na itong tinatawag nating bautismo sa Espiritu Santo ay yung renewed infilling of the Holy Spirit. Nandiyan na ang Espiritu Santo, pero a greater outpouring of the Holy Spirit, a renewed infilling of the Holy Spirit. Para mas maintindihan natin, ganito yan eh. Sa kusaling ganito, at sa inyong mga tahanan, may electricity. Di ba? May electricity. Patay ang ilaw, may electricity. Nandiyan sa tahanan. Pero, para maranasan mo ang ilaw, o maranasan mo yung appliances mo na nag-work, no? Kailangan i-turn on mo yung switch. Ayun, yung electricity na translate ngayon, yun sa ilaw, sa electric fan, sa microphone. Parang ganun yun. Yung Espiritu Santo nasa atin na, tayo ay templo ng Espiritu Santo. Kaya lang, sa pamamaraan na isinabuhay natin ang ating buhay, sa hindi natin lubos-lubos ang pagtanggap sa Diyos Ama at sa Kanyang anak na si Jesus, hindi makakilos yung Espiritu Santo na nandyan na. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi natin, ang Diyos, hindi tayo pipilitin. So, nandyan nga siya, pero naghihintay siya. Naiayos natin ang ating buhay, pagsisisi, pananampalataya, pagtanggap sa Kanya, iayos natin para siya ay makakilos. Ngayon, yung bautismo sa Espiritu Santo, na lalo natin naiintindihan ito ngayon, at ipagdadasal
magdasal ang isa't isa para bumaba na muli ang Espiritu Santo. Yan ang tinatawag natin, turning on the switch. Yun ang analogy dyan. Kaya nga, hindi initial reception of the Holy Spirit, nandyan na. Pero ito yung para outpouring of the Holy Spirit that is already within us. Anong maaaring mangyari pag bumaba nga ang Espiritu Santo sa ating mga buhay? Well, karamihan ng mga nakakaranas niyan, unang-una, naging personal nga ang relasyon nila sa Panginoong Hesus. No? Kaya kumisan yung mga iba nagtataka parang kilala mo si Jesus? Parang kausap mo lang, parang kaibigan mo lang. Ganun talaga yun. Ganun talaga, hindi naman siya doktrina lang, hindi naman siya pinag-aaralan sa paaralan. No? Kilala ko siya. And more deep, intimate, personal relationship with God. Pagkalawa, nararanasan ng marami, nagbabago rin yung kanilang pagdarasal. Kasi kadalasan, ang tao, pag nagdarasal, puro give me. Give me, give me. Ito ang aking pangangailangan. Panginoon Diyos, kaya ako nagdadasal. Kasi may pangangailangan ako. Pag wala ng pangangailangan, hindi nagdadasal. Pag ibinigay na, hinihiling nila, nakakalimutan na. Hanggang sa susunod na problema na naman, ay nagdadasal na naman. Pero pag nandiyan ang Espiritu Santo, iba na ang ating pagdarasal. Hindi na nakasentro sa atin, nakasentro na sa Diyos. Hindi na kung ano yung para sa akin, pero ano yung para sa Diyos. Kaya, more of pagsasamba. More of, pinupuri natin ang Panginoon. Imbis na hingi lang tayo ng hingi. More of nakikinig tayo sa Panginoon. Imbis na daldal lang tayo. It revolutionizes one's prayer life. Ano pa maaaring mangyari? Yung Biblia, nabubuhay. Kasi sabi ng Biblia tungkol sa kanya kasi alam natin that the Bible is effective. Talagang ano yan, it's like the sword that pierces into the very bone and marrow of people. Talagang ito ang aklat ng buhay. Ito ang aklat na may kapangyarihan na magbago ang ating buhay. Siguro isang pagkukulang ng ating simbahan, ayaw nga nila nung kasi na pahawakan o pabasa ang Biblia sa mga Katoliko kasi baka daw ibang interpretasyon. No? Kaya ang ginawa sa atin, katekismo. Ihimayin na nila, tapos ituturo, ito ang katekismo. Pero may kapangyarihan yung pinakasalita ng Diyos. Kaya nga yung mga protestante, kahit nasabihin natin na iba-iba interpretasyon nila, pero talagang mas magaling sila. Mas marami silang nalalaman tungkol sa Biblia. Yung alam, iba-iba yung interpretasyon nila. No, tayo at least mayroong magisterium, may central authority. No? So ito ang ibig sabihin niyan. Pero kailangan na hawakan natin, basahin natin, pagdasal natin ang Biblia. Pag nilay-nilayan natin ang nababasa natin dyan. Ang Biblia ay nagiging buhay. Ang salita ng Diyos ay nagiging buhay. Ano pa nararanasan ng marami? Maganda ang kanilang relasyon sa ibang tao. Unang-una yung mag-asawa. No? Lalo na yung matagal na mag-asawa. Kasi matagal na eh. Matagal na. Diba? Pero, kasi ngayon, iba nang pagtingin mo eh. Anak ng Diyos pala, itong napangasawa ko. Hindi ko naisip yun. Ako nga, hindi ko alam na anak ako ng Diyos eh. Pero, so nagbabago. Tapos natututunan mo yung Biblia. Kung mamahalin ko yung kaaway ko, lalo na siguro yung asawa ko. Kaaway ko nga siya paminsan-minsan. Pero asawa ko yan eh. So, mas mamahalin ko yan. Diba? So, nag-iba yung ating mga anak na talagang hindi natin matik, yung ugali nila, o naliligaw yung kanilang landas. Pero, ito na eh. Ito na yung pag-umpisa eh. Kasi nag-iba yung attitude natin, yun na mismo pagbabago natin, ang makaka-apekto sa buhay nila. Yung mga bata, ayaw naman nila, tama naman siguro sa isip nila, tama naman yung sinasabi ng magulang ko, pero sabi na sabi. So ayoko na, basta magre-rebelde ako. Pero pag nagbago tayo, ayun, no? Mas gumaganda yung ating relasyon. Yung ating mga kapwa, ayan. Ano pa? Mararanasan natin ang bagong kaligayahan kahit na may problema. Hindi naman kasi mawawala yung problema eh. No? Gusto nga ng Panginoon may problema. Kasi lalo tayo nakakapit sa Kanya, lalo tayo na-purify. Pero kahit na may problema, maligaya pa rin tayo.
Yun, galing sa Espiritu Santo yan. Marami pa. Kapayapaan sa ating buhay, sa ating puso, mga dasal natin na sinasagot niya, may guidance na nanggagaling sa Kanya, marami pa na galing sa Espiritu Santo. Ngayon, tignan na lang natin yung mga obstacles to receiving God's gifts. Kasi meron ring obstacles yan. Unang-una, kung tayo ay hindi natin pinagsisisihan ang ating kasalanan. O kung hindi natin tinatanggap, sabi nga natin kanina, refusing to admit sin as sin. Kasalanan yan, pero iba-iba ang tawag natin, dinajustify natin, hindi natin tinatanggap, ay talagang hindi makakapasok ang Espiritu Santo. Kung ikaw ay hindi talaga templo ng para sa Kanya, paano siya papasok? So yung unrepentant attitude, malaking hadlang yan para sa pagtanggap natin ng Espiritu Santo. Pangalawa, yung feeling na unworthy. Kasi makasalanan ako eh. Sino ba naman ako na ang Diyos mismo ay papasok sa akin at ako'y magiging makadiyos? Ngayon, totoo, makasalanan tayo at kung tutuusin, sino ba na naman tayo? Ano nga ba naman yung Diyos na banal, na magiging bahagi ng buhay natin na tayo hanggang ngayon ay makasalanan? Pero gawain ng Diyos yun eh, misteryo yun eh. Kasi nasabi niya, basta dito, naririto ako, ako'y namatay para sa iyo, ngayon gusto ko ibuhos ang Espiritu Santo sa iyo. Kaya nga lalo-lalo pag nangyari yun, diyan ka magiging banal. So, kahit na alam natin, tayo makasalanan, wala tayong wala tayong karapatan, pero yan ang ginugusto ng Diyos. Kaya, tanggihan natin yun kasi galing sa demonyo yan. Bumubulong, wala kang karapatan. Ano ka ba dyan? Tatanggap ka ng Espiritu Santo? Ikaw? Ikaw? Di ba? So, i-reject natin yan kasi hindi yan ay galing sa Diyos. Pangatlo, takot. Ano ba ito? Ano ba ito pinag-uusapan natin? Ano ba yung sasapian ako ng Espiritu? Kahit na sabihin mo, Espiritu Santo, pero ano yun? Wala ba ako ng control? Anong gagawin ko? Tapos magsasalita ako sa iba't ibang wika? Baka may skandalo yung mga makakarinig sa akin. No? Ano ang isipin ng mga tao? No? So, maraming, kasi kung unknown di ba? Ito na lang na yung natututunan tayo, pero pag pinag-uusapan talaga yung misteryo ng Diyos, maraming unknown dyan So, kumisan, takot tayo doon. Anong antidote doon? Alamin lang natin, mahal tayo ng Diyos. At wala siyang ibibigay sa atin na hindi makakabuti sa atin. At gusto lang niya na pairalin yung plano niya sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo kailangan matakot. Ano pa? Pang-apat, duda. Duda. Totoo ba yan? Yung sinasabi mo? Totoo ba yan? Na pag ako'y nagdadasal sa iba't ibang wika, ay ang Espiritu ko ang kumukonekta sa Panginoon Diyos? O kung ano na lang mga kalokohan yung lumalabas sa bibig ko. No? So, duda. Ganyan ba kasimple yan? Hindi ba kailangan na 7 taon na talagang magdusa ako para sa Panginoon at maglingkod ako sa parokya, no? At gawin ko, mag-fasting ako sa lahat na ito. Hindi ba kailangan yung mga yan para talagang maging deserving ako? Nagdududa ako. Di ba? Galing rin sa kalaban yan, galing sa demonyo. Hindi natin kailangan pagdudahan kasi simple lang naman yung pangako ng Diyos Kaya kakatok lang tayo, bubuksan ang pinto, ihilingin natin, ibibigay sa atin. Bubuhos sa atin ng Espiritu Santo. Yun lang naman So pinanindigan lang naman yung pangako ng Diyos. Diyos na hindi nagsisinungaling. So huwag natin pagdudahan kung ano man yung napag-aaralan natin. Panglima, pride. Pagmamalaki. No? Yung attitude ng iba, hindi ko na kailangan yan. No? Okay na ang buhay ko. Ano pa ba yan? Ito na nga ako, leader na nga ako sa parokya. Di ba? Marami na nga buhay na nahipo ako. No? So hindi ko na kailangan yan. That can be pride. Kasi kahit nasan man tayo, Father Sandy ka man, na masyadong banal, Bishop Gabi Reyes ka man, na mas banal pa, Papa ka man, na mas pinakabanal pa, meron pa ibibigay sa atin ng Diyos. Meron pang, siguro kahit na kaunti, na ikaulad ng ating kabanalan. No? So, hindi pwedeng sabihin na magmalaki tayo sa Panginoon Diyos. Tinatawag na nga tayo Sinasabi na nga na, ito ibubuhos ko sa inyo, lahat magkakaroon ng kaloob. Hindi, ayoko. Hindi pwedeng ganun.
And then finally, yung masyado tayong pumipili kung ano ba yung kaloob na gusto natin. Actually, depende sa pangangailangan natin, pwede tayong humiling sa Panginoon. Kumbaga, counselor ka sa paaralan. Naku, maganda magkaroon ng wisdom. No? Kung ikaw ay theologian, kailangan mo yung gift of knowledge. Kung ikaw ay doktor o surgeon, no? Para pag in-operahan ka, hindi lang yung ginagamit mo, yung instrumento ng surgery, pinag-game over mo rin. Ang tindi nun, yung galing mo bilang surgeon. Tapos yung kaloob na healing na ibinigay sa'yo, naku, sabi kung ano mangyari ang healing diya sa buhay ng taong yan. So, pwede rin naman na hilingin natin yung ano yung makakatulong sa atin. But at the end of the day, kung ano ang gustong ibigay ng Panginoon. Kasi yung iba, hindi, ito gusto ko, yan, ayoko. No? Basta ito, ang makakatulong sa akin, ito, ewan ko, wag na lang, sa iba na lang yan. So, we be open to any gift, while at the same time, pwede rin tayo humiling na nakikita natin para lalong mas mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. So, mga kapatid, yan ang buhay ng Espiritu Santo o buhay sa Espiritu Santo. Ito yung normal na buhay ng mga naunang Kristiyano. Ito yung spiritualidad ng simbahan sa Pentecost. No? Pero sa karamihan ng mga Katoliko ngayon, wala na yun eh. Hindi na alam yun eh. Hindi na nararanasan yun eh. Kaya naman, mahina rin tayo. Marami rin ang pagkukulang. Kahit na nandito na tayo, marami pa rin maaaring ibigay sa atin ang ating Panginoon. So ang Diyos ay inaalay sa atin itong bagong buhay sa Espiritu Santo. So kailangan malaman lang natin yon. Hindi ito extra. Hindi ito special. Ito ay normal na buhay Kristiyano. At gugustuhin sana ng Diyos na ito ay para sa lahat. Hindi lang sa kakaunti, pero para sa lahat. Para sa atin naman, maging bukas tayo yan sa buhay sa Espiritu Santo, o mas mabuti pa, gustuhin natin. Really decide in our hearts. Panginoon, yan sinasabi mo, Espiritu Santo, gusto ko talaga maranasan ang buhay na yan. Para ako'y maging banal, at ako'y maging testigo mo sa pagsugo mo sa akin na ipahayag ang mabuting balita pa sa mas nakararami pa. Meron tayong pananampalataya, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ito'y pinangako ng Diyos, so umasa rin tayo na pag hiniling natin, ibubuhos niya sa atin ang Kanyang Espiritu Santo. Amen.